Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang balitang ating nakalap mula sa channel ni Philippines Trending News. Alright, sa mga hindi pa po na-subscribe sa kanyang channel, nandiyan sa ibaba ang full video link. Ipa-click nyo lang po at i-subscribe at supportahan natin ang kanyang mga video uploads. At sabi nga niya dito mga kababayan, no, US nag-deploy ng mga missile sa Pinas. China natakot, ayaw pumalag. Alaman natin yan at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike na rin ang ating video ngayon. At huwag na natin patagalin to, umpisa na natin. Let's go! Iginiit ni Taiwan President Lai Ching-te na walang karapatan ng bansang China na parusahan ang kanilang mga mamamayan dahil sa kanilang pananaw o advokasya matapos balaan ho ng naturang bansa ang mga sumusuporta para sa kasarinlan ng isla na maharap sa parusang kamatayan. Matatandaan na noong Biyernes nang inilabas ng China ang bagong judicial guidelines kung saan isinama ang death penalty sa mga seryosong kaso sangkot ang die-hard supporters ng independensya ng Taiwan. Subalit sinabi ng presidente na si Lai na walang karapatan ng China na ipursu ang cross-border prosecution sa mamamayan ng Taiwan. Binigyang diin din ito na hindi lang demokrasya ang pinagmumulan ng krimen, kundi ho itong autokrasya. Nagbabala din itong si President Lai na maaaring lalo pang lumala ang relasyon sa pagitan ho ng dalawang panig kapag hindi kikilalanin ng China ang existence ng Taiwan at hindi magasagawa ng palitan at dialogo sa gobyerno ng Taiwan na lehitimo at nahalal sa demokratikong paraan. Kaugnay nito, nagpahiwatig naman si Lai na bukas ito na ipagpatuloy ang pakikipagdialogo sa China at nanawagan sa dalawang panig na magkaroon ng exchanges o dialogo. Una rito, iginiit ng China na ang demokratikong isla nga ay bahagi ng kanilang teritoryo at hindi mangingiming gumamit ng anumang puwersa para maibalik ang isla sa ilalim ng kontrol nito. Actually, no, mga kababayan, ganito yung ginagawa ng China dito po sa West Philippine Sea. No, na kung saan naglalagay sila ng batas nila. No, itong ginawa na to sa China, sa Taiwan, mga kababayan, na kung saan yung mga sumusuporta po, no, dun sa kanilang presidente na si President Lai, no, yung mga ayaw po sa China, no, ang ginawa ng China raw dito, mga kababayan, parurusahan daw po. No, nagbaba sila ng batas. So ganyan-ganyan yung ginawa nila dito sa West Philippine Sea o sa ating EEZ, no, ng Pilipinas, na kung saan huhulihin nila yung mga trespasser, no? Gumagawa ng sariling batas itong China, mga kababayan, doon sa mga lugar o mga teritoryo na kanilang inaangkin, no, na hindi naman lehitimo, no, at hindi po kinikilala ng international, mga kababayan. Ganyan po ang ginagawa ng China ngayon, no? Hindi may tuturing na arm attack ang insidente noong Hunyo 17 sa bahagi ng West Philippine Sea kung saan ay pinakita ng China Coast Guard ang kanilang delikado at agresibong aksyon laban sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines na nagsasagawa lang naman ng rotation and resupply mission sa isang aktibidad. At lumabas nga na sinabi ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo na ang ipinakita ng China Coast Guard ay paggamit ng kalabisan ng puwersa. Paliwanag pa ni Secretary Anyo na kahit sa ilalim ng Article 15 ng United Nations Charter at maging sa Mutual Defense Treaty, hindi ito mahuhulog sa definisyon ng armed attack. Subalit dagdag pa ni Secretary Anyo na ang ginawa ng People's Republic of China ay lumalabag sa napakaraming international at domestic laws, kagaya na lamang ng paggamit ng illegal force, violation of Convention on Collision at Sea, SOLAS, at yung International Convention on Safety of Life at Sea. Binigyang din pa mga kabombo ng kalihim na dapat na magpakita ng self-restraint at palagi ang isaisip ang paggamit ng mapayapang paraan para naman ayusin ang anumang hindi pagkakaintindihan. Samantala, walang nakikitang dahilan si Secretary Anyo para naman sa magkaroon ng pag-convene ang National Security Council hinggil sa Ayungin Shoal incident na sa kasalukuyan ay maayos na namamaniobra at napapatakbo ng National Maritime Council ang sitwasyon sa Ayungin Shoal. Sinabi pa ni Secretary Anyo na sa ngayon ay hindi nito inirekomenda ang pag-convene ng naturang konseho. Subalit ang Pangulo ay may diskresyon kung nais nito na magkaroon nga ng full council meeting hinggil pa rin sa naturang usapin. Narito naman ang mga bahagi ng pahayag ni National Security Advisor Eduardo Anyo. Ng arm attack.
It is the use of military force and excessive vast use of force that could trigger collective self-defense. Even doon sa Article 51 ng UN Charter at saka doon sa MDT, hindi siya magpo-force sa definition of the PRC violates a lot of domestic and international laws, including use of illegal force, violation of COLRED, yung Convention on the Collision at the Sea, at saka yung SOLAS, International Convention on Safety of Life at Sea, at saka, of course, in the Declaration of Conduct, dapat to lahat ng member states should exercise self-restraint and always opt the use of peaceful means to settle. Bahagi ng pahayag ni National Security Advisor Eduardo Anyo. Actually, yung ginagawa ng ating gobyerno dito, mga kababayan, yung self-restraint, no, yung sinasabi. Bilib din ako talaga doon sa mga tropa natin ng militar, no. Diyan po sa BRP Sierra Madre, no. Kasi kung tutuusin, no, sobrang lapit, no, nitong mga tropa na to ng China, yung China Coast Guard, no, talagang nakakatikit sila no, doon sa BRP Sierra Madre. No, pwede na nilang barilin yung mga yan, mga kababayan Alam mo yung nakakabilib sa kanila, yung pagtitimpi nila. No, napakagaling. No, nakapagtimpi sila ng ganon. No, na hindi nila pinapatulan itong mga Chinese na to. Okay, so dahil hindi nga naman nila mabibigyan ng bala itong China pagka ginawa nila yon, no? Ibig sabihin, hindi nila mabibigyan ng dahilan yung China, no, na gawin yung talagang gusto nila. 'Di ba? Ang talagang gusto ng China diyan, mga babayan, sagad-sagarin tayo, no, hanggang sa hindi na natin na mapigilan yung mga sarili natin, no? Yung mga sarili ng mga tropa natin dyan, no, na hindi na makapagtimpi at talagang magpaputok ng baril. No? Yun yung iniintay ng China. Okay? So yun yung kanilang gustong mangyari para makapag-deploy sila ng mga maraming mga naval assets dyan. No? Yung mga warship nila talagang ma-deploy nila at maipaligid po dyan sa teritoryo na yan. Di ba? So yun yung inaantay ng China na hindi naman natin ibinibigay sa kanila. Okay? So kaya itong China talagang gagawin ng lahat, no, para masagad ang ating gobyerno hanggang sa masagad yung limitasyon natin, no, na tayo mismo yung magbigay ng dahilan sa kanila para gawin nila yung mga bagay na yun. Sir Eduardo Anyo. Pangulong Bongbong Marcos gagamit na nga ba ng puwersang militar para po palayasin ang China dyan sa West Philippine Sea? Yan po ang ating alamin. Pag-uusapan ngayon dahil mayroon pong lumabas na balita tungkol dyan. PBBM! Nagsalita na po, giniit na hindi daw gagamit ng dahas ang Pilipinas sa tensyon sa West Philippine Sea. So bakit kaya? Hindi gawain ng Pilipinas na magsimula ng gera. Yan ang giniit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. isang linggo matapos ang barbaric na pagharang ng China sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. At Pero ako, mga sangkay, kung ako yung tatanungin dyan, dapat dapat rumesbak na po dyan ang Pilipinas sa water cannon lang. Yung kahit yung water cannon, papalapit na po yung mga Chinese dyan, water cannon po para mapalayas po natin. Kung ako pero di naman ako presidente, mga sangkay. Siyempre, ang desisyon, sila po yung mga expert pagdating sa ganyan. Pero, na rin kasi naiinis na po tayo sa nangyayari na parang wala po tayong ginagawa sa mga Chinese na to. So, Pero yun tingnan naman po kasi natin. yung, sa kabila ng yun naman kasi yung ginagawa ng gobyerno natin, no? Yung sagarin din yung China, no? Na sila yung mag-umpisa ng mga ganyang bagay. Actually, maganda rin naman yung ginagawa ng gobyerno natin ngayon, no? Na kung saan talagang nagtitimpi lang. At naipapakita natin sa buong mundo kung ano talaga, no, ang muka nitong China na to. No, yung ginagawa ng China. Yun yung magandang nangyayari dito. So panalo pa rin tayo sa laban na to, mga babayan, no? ang marahas na kilos ng China, di pa rin gagamit ng dahas ang Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Pasok. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Yan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita niya sa Western Command ng Armed Forces of the Philippines sa Puerto Princesa, Palawan. Halos isang linggo lang yan matapos ang marahas na engkwentro ng mga sundalong Pilipino at China Coast Guard sa Ayungin na antala ang Rotation and Resupply o RORE mission para sa BRP Sierra Madre matapos araruhin ng China ang ilan nating sasakyang pandagat. Nanutok pang mga Chino ng palakol at kutsilyo sa ating mga sundalo at binutas ang isa nating rubber boat. Taliwas sa mga sinasabi ng China na tayo ang nambubuyo. Giit pa ng Pangulo, hindi tayo kailanman gagamit ng dahas o pananakot.
Hindi rin daw tayo mananadyang makasakit ng iba. Isa umanong responsableng bansa ang Pilipinas at patuloy nating ipaglalaban ang ating karapatan alinsunod sa international law. Ito lang ang, kumbaga, gusto ko sa part na yan, na patuloy po tayong, yung tatahakin natin, yung mga galaw natin, isusunod pa rin po sa international law. Kumbaga, wala tayong aapakan mga sangkay. Kaya nga lang, no, parang Sumasobra na. nakakainis na po. Tingnan, kagaya po nito mga sangkay. Last time na nangyari, di ba? Ang tindi ng ginawa ng mga Chinese na ito, tapos magsisinungaling pa po sila sa media. Sinasabi po nila na tayo po ang nanggugulo. Di ba? Pero kitang-kita naman po sa video kung sino talaga. Hindi rin daw gawain ng Pilipinas na magsimula ng gyera at layon lang daw ng pamahalaan na magkaroon ng mapayapa at masaganang buhay ang bawat Pilipino. May mga may mga nagko-comment na, 'di ba, yung mga natatakot, yung mga nagpapanik, mga sangkay sa nangyayari. Sinasabi po nila na ang solusyon ay pag-uusap. Maraming beses na po sinubukan ng pag-uusap mga sangkay. Kaya nga lang, kahit po yung Japan at India, sinasabi po nila na okay kausap ang China, pero yung galaw nila, yung actions nila, hindi po tumatama sa kung ano po yung napag-uusapan. So, ito rin po ang Totoo nangyari yan. mga sangkay at hindi nga po natin alam. Kasi after po bumisita ni BBM doon po sa China, tapos after ng pagbisita din ni BBM sa US, biglang ganito po ang nangyari, no? So, ano ba ang nangyari mga sangkay? Ano ba ang naging resulta? Mukhang may mga nalaman po dito ang presidente ng Pilipinas kung kaya't nagbago po yung polisiya pagdating po sa West Philippine Sea or let's say foreign policy. So ngayon mga sangkay, ang kinakatakot ng marami na baka humantong tayo sa digmaan. No? At totoo naman yun mga sangkay, pwede po talagang humantong. No, ako bilang kumbaga yung opinion ko dyan, hindi naman talaga papasok ang China dyan sa gera. May patibong ang China na tayo ang mauna sa digmaan. Yun po yung mga nakikita ng mga expert. Pero siguro nagpapakitang gilas tong China sa international Kasi malago sila ngayon Mayaman yung kanilang bansa ngayon. Parang sinasabi nila, hey, mas makapangyarihan na kami ngayon kaysa sa Amerika. Parang ganun po yung kanilang sinasabi. Pero sa kabilang banda, sa iringan ng Pilipinas at China, sa iringan ng China at Amerika, tayo po naiipit dahil sa West Philippine Sea, di ba? Una nang sinabi ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na hindi maituturing na armed attack ang girian ng China at mga sundalong Pinoy nitong Lunes. Posibleng isa lang daw itong misunderstanding o di pagkakaunawaan. Pero nababahala ang Amerika sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay U.S. Assistant Secretary of State for East Asia and Pacific Affairs, Daniel Crittenbrink, naging irresponsable, agresibo at mapanganib ang mga aksyon ng China. Tiniyak din nilang mananatiling matatag ang alyansa ng Amerika at Pilipinas. May Mutual Defense Treaty ang Pilipinas at Amerika. Sa ilalim nito, may obligasyong sumaklolo ang Amerika kung may armadong pag-atake laban sa Pilipinas. Sumaklolo mga sangkay hindi po ito katulad sa Ukraine kasi iniisip ng iba na baka matulad tayo sa Ukraine. Remember, ang Ukraine po, sasali pa lang dapat sila sa NATO pero pinigilan po yun ng Russia. Kaya nga humantong po sa digmaan Sasali pa lang dapat doon. While ang Pilipinas, meron po tayong tinatawag na Mutual Defense Treaty. Kung di ako nagkakamali, 1950s, no? Sa United States of America. Nang ibig sabihin, kapag may armed attack, ang both side, Amerika man ang Pilipinas, both countries ay sasaklolo physically ng actual, hindi po yung mga financial lang na tulong. Kasi sa Ukraine, ang ginagawa, inaambunan lamang po sila ng mga financial help, diba? Pambili ng pandigma, pambili ng mga gamit. Pero dito sa Pilipinas, malayo po. Ibang-iba kasi may alyansa daw po talaga. Pero, tingnan po natin kung tutulong talaga ang China sakaling may pag-atake na. Iginiit naman ni Pangulong Bongbong Marcos na wala tayong pinapaborang panig. Kasabay ng pagbisita ng Pangulo sa Palawan, pinarangalan niya ang mga sundalong kasama sa RORE mission. 79 na sundalong binigyan ng Order of Lapu-Lapu Rank of Kamagi. Naka-wheelchair namang dumating si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo ng Philippine Navy bago niya tanggapin ang award of the Order of Lapu-Lapu Rank of Kampilan. Si Facundo ang sundalong naputulan ng daliri Okay, siya pala yun. matapos maipit sa rubber boat habang kagirian nila ang China Coast Guard.
Sa huli, hiniling ng Pangulo sa mga sundalo na huwag magpasindak sa pagbabantay sa West Philippine Sea, lalo't patuloy na lumalala ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Sa gitna naman ng tensyon, pinalagan ng China ang hiling ng Pilipinas sa United Nations na palawigin pa ang continental shelf o itinuturing na bahagi pa ng teritoryo ng Pilipinas Nako. sa kanluran ng Palawan. Ayon sa China, paglabag sa kanilang soberanya sa South China Sea ang hiling ng Pilipinas. Wala pang bagong pahayag ang Pilipinas. Oh, makukulit kayo ha. Gusto nyo, kayo lang eh. Ang ginawa noon, mga sangkay, di ba? Ang kinukuha ng China noon, umaabot po sa 9-dash line. Tapos, after niyan mga sangkay, maghain ng mga protesta ang Pilipinas. Ginawa po ng China, siguro sa kabatripan nila, ginawa nilang 10. Ngayon, Pilipinas naman po ang gumaganti. Hiniling nila sa UN na lawakan pa, palawigin pa mga sangkay yung nasa sakop po ng EEZ ng Pilipinas. So ngayon, ayaw po ng China pumayag. Pag kayo, okay lang. Pag kami, hindi pwede. Ganon. Alright, sa'yo mga kababayan, no? Dito makikita natin sa utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, na lalaban tayo. No, lalabanan natin yung China. Pero hindi sa paraan na gusto mangyari ng China. No, lalaban tayo sa pamamaraan ng mga diplomatiko at sa mga propaganda na kagaya nito. Actually, ito good propaganda to nangyayari. No, dahil ini-expose natin yung mga ginagawa ng China. No, kaya galit na galit tong China sa atin Nakikita ng buong mundo yung mga ginagawa nila. No, good propaganda para sa Pilipinas at bad propaganda para sa China. So, yun yung nakikita natin. Alright? So, ano masasabi niyo sa mga balita na to? I-comment down sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So, yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta din sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.